Imagine mo na ikaw ay tumatakbo sa isang karera. Kaya lang, meron kang backpack na puno ng mga bato. Hirap na hirap ka lumakad at kahit anong pagpipilit mo na makahakbang ay hindi mo magawa ng mabilis kasi yung bigat ng dala mong bag sa likod ay hinihila ka niya pababa. Samantalang yung mga kasama mo sa karera, naku, nakikita mo nilalampasan ka lang at ang bibilis nila. Hindi ka makasabay sa kanila kasi napipigilan ka ng bigat ng bag mo na puno ng bato. Alam mo, parang ganyan din ang tao sa kanilang spiritual journey. Meron din silang dala-dalang mabibigat na bato na nagpapabagal o pumipigil sa kanilang takbuhin. Ang iba, ang bato nila ay mga sikretong kasalanan. Maring walang nakakakita nito na ibang tao, pero itong bato ng kasalanan ang nagpapabagal o pumipigil sa kanila para lumago at magawa ang purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Ang iba naman ay pwede mga bad habits na palagi ka na lang nadadapa. Ang iba naman ay pwede mga bad habits na palagi na lang nagpapadapa sa'yo. Naging cycle na ito na madadapa ka, babangon ka, susubok na magbago, tapos mauulit na naman. Hirap na hirap ka baguhin ng habit na ito at feeling mo, ikaw ay natrap na dito. At hindi ka worthy para mahalin ng Diyos at hindi ka worthy para maglingkod sa Kanya. Maaaring ang iba nasanay na lang sa dala-dala nilang bagahe na bato. Maraming taon na kasi nila itong dala-dala kaya feeling nila normal na lang ito. Kaya lang, alam na alam din nila sa sarili nila na ito ang dahilan kung bakit hindi siya magkaroon ng meaningful life na hinanda ng Diyos para sa Kanya. Ang iba naman ay humaharap sa consequence ng mga maling choices na pinili nila. Nasirang pagtitiwala, regret sa buhay, wounds na hindi naghihilom na dinulot ng kanilang magulang, asawa, boss at ng ibang tao. At hindi ka makalaya dito dahil paulit-ulit ito naglalaro sa iyong isipan. Pero alam mo ba, meron akong good news sa iyo. Ang pagkalaya mo o freedom mula sa mga pabigat na yan ay posible. Pwede mong bitawan ang backpack na yan at mag-move forward. Kaya magsisimula tayo ng bagong series natin. Ang title ay Breaking Free. Sa susunod na 5 linggo, Lord willing, ay pag-uusapan natin kung paano makakalaya sa kasalanan at temptation, takot, anxiety, pride at self-sufficiency. Makakalaya ka din sa pag-aalala sa sasabihin ng ibang tao sa iyo. Makakalaya ka din mula sa iyong dishonesty o pagpapanggap at marami pang iba. Imagine mo ang buhay na walang pumipigil sa iyo. Wala nang tanikala, wala nang takot, kundi meron kang peace at confidence na mamuhay sa katotohanan ng Diyos. Meron kang kalayaan na maabot mo ang potensyal na binigay sa iyo ng Diyos. Meron kang kalayaan para magkaroon ka ng totoong satisfaction at fulfillment sa buhay dahil nararanasan mo ang buhay na Diyos na kumikilos sa buhay mo. Kaya nga, manatili ka na nakatutok sa ating channel. Huwag mo hayaang may mamiss ka na isang mensahe. Mag-invite ka din ng mga tao na nangangailangan ng mensahe na ito. Meron tayong live stream ng Sunday, 11 a.m. Kung ayaw mo mag-antay ng Monday para panoorin yung recording sa Facebook at YouTube, nako, meron tayong link ng live stream sa ating description. Tuwing Sunday yan, 11 a.m. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga di pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Okay, balik tayo sa topic. Ang title ng ating message ngayon ay Break Free from Sin and Temptation. Meron tayong 3 point para makawala ka sa kasalanan at maging matagumpay sa mga temptation. Una, follow the faithful in surrendering the weight. Mamaya ipapaliwanag ko ito. Pangalawa, focus on Jesus. At pangatlo, find strength in Christ. So una, follow the faithful in surrendering the weight. Sundan natin ang mabuting halimbawa ng mga tapat na lingkod ng Diyos
Sabi sa Hebrews 12:1, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ang sabi ay kaya nga, o sa English translation ay therefore. Ang ibig sabihin ay meron tayong gagawin kasi merong ginawa, nangyari o sinabi bago itong talata na ito. Bago mag chapter 12 ay chapter 11. Ano ba ang kailangan nating malaman kung bakit sa chapter 12 ay sinabi na kaya nga o dahil dito? Ipinakita kasi sa chapter 10 at 11 ang mga taong tapat na nanampalataya at naglingkod sa Diyos na bagamat dumanas ng iba't ibang pagsubok, balakid, persecution at temptation ay nanatili sila na sumunod sa Diyos kahit pa sila ay nahihirapan. Ang halimbawa nito ay sila Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Joseph, Moses, Rahab, Gideon, Jephthah, si David at Samuel at ang mga maraming propeta. At para mas makita natin kung gaano sila karami at anong pinagdaanan nila, basahin natin yung Hebrews 11:33-38. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nalupig nila ang mga kaharian. Gumawa ng katuwiran, tumanggap sila ng mga pangako at nagpatigil ng mga bibig ng leon. Pinatay nila ang kapangyarihan ng apoy at nakatakas sila sa talim ng tabak. Bagaman sila ay mahihina, tumanggap sila ng kalakasan. Naging malakas sila sa digmaan at dinaig nila ang mga dayuhang hukbo. Tinanggap ng mga kababaihan ang kanilang mga patay na muling binuhay. Ang iba ay pinahirapan dahil tumanggi silang palayain upang makamtan nila ang higit na mabuting muling pagkabuhay. Ang iba ay tumanggap ng pagsubok, ng pangungutya, ng mga paghagupit at oo, ang iba ay iginapos nila at ibinilanggo. Ang iba naman ay binato, nilagaring pahati, tinukso at pinatay sa pamamagitan ng tabak. Gumala sila na ang suot ay balat ng tupa at mga balat ng kambing na naghihirap, pinag-usig at pinagmalupitan. Grabe ang kalupitan na pinagdaanan nila. Grabe ang mga pagsubok, pag-uusig, hirap ng katawan at sakit ng kalooban. At hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa kanilang mga mahal sa buhay na nakita kung paano sila pinahirapan at pinatay. At sa kabila ng mga kahirapan pa na ito, ang sabi dyan ay sila ay tinukso. Hirap na sila sa kanilang paglilingkod, pero sila ay patuloy na nakakaranas ng temptation. Ang ibig sabihin ay kasama sa pagpapabagal ng ating takbuhin para magawa ang layunin ng Diyos ay ang temptation at kasalanan. Pero tingnan mo, sa kabila nito ay nanatili silang tuloy-tuloy na kilalanin, mahalin at sundin ang Diyos. Now, ang dahilan kaya ipinakita sa atin ng Diyos ang ganito kahirap na pinagdaanan ng mga saksi na ito ay upang ma-inspire tayo na sumunod kahit ano pa ang hirap ng ating pinagdadaanan. Ang mga saksi na ito ay hindi mga nanonood o audience sa atin. No, hindi yun ang ibig sabihin. Kundi ang ibig sabihin ay sila ang mga examples na dapat nating gayahin. Titignan natin kung ano ang matututunan natin sa kanila. At yun yung ating isa sa buhay. Alam mo, kaya tayo mai-inspire sa kanila dahil wala naman tayong ganong kagrabe na sitwasyon na pinagdadaanan nila. Ang ibig ko sabihin, kung ikukumpara natin yung ating pinagdadaanan, ay hindi pa tayo umabot sa pinagdadaanan nila para sabihin natin, ayoko na maglingkod, ayoko sumunod, ayokong bitawan ng mga kasalanan na ito, hindi ko kaya. Kaibigan, hindi ko minamaliit ang pinagdadaanan mo. Pero kung ikukumpara mo yan sa pinagdaanan ng mga saksi na ito, mas magaan pa yan. Hindi ka pa naman pinapakain sa leon. Hindi ka pa naman hinulog sa apoy. Hindi ka pa nagsuot ng balat ng hayop dahil wala kang damit na maisuot. Hindi ka pa binato para mamatay. Hindi ka pa nilagari sa gitna. Hindi ka pa sinakal hanggang mamatay. Kuya Mike, may anak ako nag-suicide. Ang tatay ko binugbog ako. Ako verbally abused ng aking asawa. Kaibigan, kung totoo man yan na pinagdadaanan mo, ay parte yan ng ating lakbayin. Gaya ng mga saksi sa Old Testament.
Bakit? Anong purpose? Upang baguhin tayo ng Diyos at gawing mas malakas. Kung ano man ang pain na pinagdadaanan mo ngayon, ay nakikita yan ng Diyos at hindi ka nag-iisa. Yung mga saksi sa Old Testament ay dumaan dyan sa paghihirap pero hindi sila sumuko at sa halip ay naging tapat sa paglilingkod sa Diyos. Tinawag ka at ako na mag-persevere at magtiyaga. Ang sabi sa chapter 12, kaya nga, ang ibig sabihin, dahil dito sa mga saksi na ito, ay tatanggalin natin ang anumang balakid. Ang ibig sabihin ng balakid ay mga bagay na nagpapabigat sa atin para sumunod at magawa ang magandang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Parang yung backpack na maraming bato. Alam mo, kapag mayroong drag racing, ay ang sasakyan nila na gamit pangarera, halos walang ibang laman sa kotse. Parang skeleton lang kasi. Gusto nila na walang extra weight ang magpapabagal sa kanila. Ganon din tayo ng mga alagad ng Diyos na gustong maranasan ang tunay na pagbabago. Naku, kailangan nating tanggalin ang mga extra weight o balakid sa ating paglago. Kaibigan, kumusta ang iyong buhay Kristiyano? Tumatakbo ka ba o naglalakad ng mabagal o marahil nakaupo na lang kasi ang bigat-bigat ng dalahin mo? Kaya hindi ka umuusad at sa halip ay naging stagnant ang iyong paglago. Mas lumalago ba ngayon ang pagmamahal mo sa Diyos kaysa last year? Mas naging intimate ka ba sa Kanya? Mas naging mapagmahal ka bang asawa, anak at magulang at boss o katrabaho? O ngayon ay may mga balakid pa din sa iyong paglago? Nagawa mo ba ang inuutos sa iyo ng Diyos na magbahagi ng kaligtasan at gumawa ng alagad? O hanggang ngayon, meron pa ring pabigat na humahad lang sa iyong pagsunod. Naalala ko noong nakilala ko ang Panginoong Hesus taong 2004, sobrang manghang-mangha ako sa pagmamahal ng Diyos sa isang taong makasarili at makasalanan na gaya ko. Namangha ako sa grace na binuhos niya sa akin upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ko sa Kanya, Lord, kung ganito mo ako minahal, ay mamahalin din kita at ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Gamitin mo yung natitira kong buhay para sa iyong kaharian. Alam mo, gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoong Hesus, ay inutusan niya din ako na gumawa ng alagad. Sabi sa Matthew 28:19-20, humayo nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. At narito ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahunang ito. Siya nawa. Grabe, kala ko exempted ako dito sa command na ito ni Lord. Kasi nga, takot ako. Hindi naman ako magaling magsalita. Yung aking memory ay sablay. May brain fog ako. Pero noong binabasa ko ito, ay para pala sa ating lahat ang command na ito. Kasi ito lang ang tanging paraan para maipasa sa atin ang kaligtasan hanggang sa susunod pa na generation. So sabi ko, okay Lord, susunod ako. Kaya lang, meron ako naging problema. Ako ay may ka-live-in noon at kami ay may isang anak. Ang aming pagsasama ay hindi nakakalugod sa Diyos. Una ay nagsasama kami ng hindi kasal at pangalawa, hindi din kami pwedeng magpakasal kasi meron siyang asawa. Bagamat sila ay hiwalay na, ay sa mata naman ng Diyos ay mag-asawa pa din sila. At sa loob ng mahigit 1 taon ay naging kabigatan o balakid ito sa akin upang hindi ako makapaglingkod sa Diyos. Ayoko magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan kasi ayoko madungisan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sabi ko sa Kanya, kung ire-represent kita, ay ayoko mapahiya ang pangalan mo. Nasabihin nila sa akin, alagad ka ba talaga ng Panginoong Hesus? Bakit nangangalunya ka? At alam mo, ang inisip ko noon, ayoko mapahiya ang Panginoong Hesus nang dahil lang sa akin. Ayokong isipin ng mga tao na ang mga Kristiyano pala ay parehas din ng mga hindi Kristiyano. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko sumunod sa iyo, pero ikaw na ang gumawa ng paraan na mapag-usapan namin ito at makapaghiwalay kami sa maayos na paraan. At by God's grace ay dumating ang point na napag-usapan namin ang pagputol ng aming relasyon. Fast forward, ay ang aming anak ay patapos na ng kolehiyo, naging maganda ang aming relasyon, binigyan din ako ng Diyos ng bagong family at ang bonus ay nagkaroon ako ng kalayaan na tuparin ng Diyos ang plano niya
sa buhay ko. Ang reason, kaya meron tayong WOTG Online Ministry ngayon, ay dahil tinuruan ako ng Diyos na bitawan ang mga balakid upang makatakbo ako sa karera ng mabilis at epektibo. Kaibigan, tingin ka sa mga taong saksi noon. Si Noah, binitawan niya ang balakid na pagkatakot sa opinion ng ibang tao. Kahit pinagtatawanan siya kasi ginagawa niya yung malaking bangka. Pero hindi niya ito pinansin. Kahit sabihin sa kanya, ang corny mo naman, may Diyos ka pang sinasabi. Masyado kang relihiyoso. Di na uso ngayon yan. Kaibigan, kung natatakot ka lagi sa sabihin ng iba o magiging opinion nila sa'yo pag nagbahagi ka ng patungkol sa Diyos, ay tanggalin mo yan at sumunod ka sa Diyos. Kaibigan, break free. Sisirain ka ng pag-iisip mo ng opinion ng ibang tao sa'yo. Mahihirapan ka at hindi ka magkakaroon ng breakthrough. Sabi nga ni Francis Chan, you find that the things you let go of while following Jesus were the things that were going to destroy you in the end. Alam mo, nabe-bless ako sa aking mga kapatid na kasama sa D-Group kasi nagbabahagi kami doon ng aming conversation time sa Diyos. At natutuwa ako kasi sobrang honest nila sa kanilang pinagdadaanan at sobrang makatotohanan ang kanilang application. Hindi nila iniisip ang sasabihin ng ibang tao sa kanila. Sila ang mga taong may totoong freedom. Pero yung mga taong ayaw mag-open up ay sila ang mga taong nakabilanggo. Naku, ayoko munang gawin ito, ayoko munang gawin yan kasi baka kung anong isipin nila. Kaibigan, break free. Si Abraham, ang balakid niya, kagaya natin, ay pagkatakot sa hinaharap. Pero si Abraham, kahit natatakot, sumunod. Kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Diyos. Ngaring ang balakid mo ay isang relasyon na hindi nakakalugod sa Diyos o isang trabaho na hindi nagbibigay ng glory sa Diyos. O kaya ang balakid mo ay isang komportableng buhay. Lord, okay na ako dito. Huwag mo nang ipagawa sa akin yan kasi nahihirapan ako. O kaya ang balakid mo ay ang iyong comfort zone. Ayaw mo ipagkatiwala sa Diyos ang mga pinapagawa sa iyong pagbabago o changes. Kaibigan, kahit hindi mo nakikita ang susunod na mangyayari, ay break free. Bitawan mo yan and take the next step. O kaya naman, ang balakid mo ay ayaw mo mahirapan o suffering. Kaibigan, tingin ka kay Moses. Binitawan niya ang kanyang komportableng pamumuhay para lang maging kabilang sa mga mamamayan ng Diyos. Kaibigan, ano ang mga gawain na pinapagawa sa inyo ng Diyos na iniiwasan mo gawin kasi kailangan ng sacrifices dito? Maaaring may pinapagawa sa iyo sa area ng finance, pero natatakot ka humakbang ng pagsunod. Kaibigan, break free. Ang totoong pananampalataya ay niyayakap ang temporary na kahirapan dahil naniniwala ito na tapat ang Diyos at mas malaki ito kaysa sa anumang balakid. Kaibigan, nagiging balakid mo ba ang sobrang trabaho hanggang linggo? Break free. Nagiging balakid mo ba ang sobrang pagbababad sa cellphone at social media? Break free. Balakid ba ang sobrang hobbies, sobrang sports, sobrang tulog? Kaibigan, walang masama dito. Pero kaibigan, kung yan ang nakakapagpabagal sa'yo para gawin mo ang pinapagawa ng Diyos sa'yo, yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka lumalago, hindi lumalago ang iyong relationship sa Diyos. Kaibigan, break free. Napakaraming witness o saksi natin ang nasa Bible. Every time na nagdadalawang isip ka na sumunod sa Diyos, ay basahin mo ulit ang Hebrews chapter 11 at 12. Kasi dito ka magkakaroon ng lakas ng loob at dito mare-renew ang iyong isip. Kaibigan, follow the faithful in surrendering the weight. Sabi nga ni A.W. Tozer, a whole new generation of Christians has come up believing that it is possible to accept Christ without forsaking the world. Alam mo, si Eric Liddell ay nag-train sa 100-yard foot race. Naikwento ko na sa inyo ito dati. Nag-train siya para sa 1924 Olympics. Ito ang kanyang expertise. Kaya lang, yung araw ng competition na yon ay gaganapin pala ng Sunday. Kaya sabi niya, hindi ako sasali dyan kasi araw ito ng worship. May mga taong bumilib sa kanyang conviction. Pero mas marami, alam mo, nagsabi sa kanya, nasisiraan na ng bait yan. Pero hindi nagpadala si Liddell sa kanila. Sa halip,
ay sa 400 yards siya sumali na hindi naman niya pinractice. Pero alam mo, nanalo siya dito at siya pa ang nag-set ng bagong world record na 47.6 seconds. Alam mo, pagkatapos ng Olympics, si Liddell ay pumunta ng China para mag-mission naman doon. Subalit siya ay hinuli at kinulong. Kaya, tingnan mo, alam mo, sabi ni Dr. David Mitchell, none of us will ever forget this man who was totally committed to putting God first. A man whose humble life combined muscular Christianity with radiant godliness. Grabe. Sabi niya, hindi makakalimutan ang taong ito kasi pinakita niya kung anong ibig sabihin ng unahin mo ang Diyos kaysa sa sarili. Kaibigan, ano ang pumipigil sa'yo para unahin mo ang Diyos sa iyong buhay? Tanggalin mo yan. Ang sabi sa talata ay buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na nasa ating harapan. Tatanggalin mo yan kasi tatakbo ka ng buong lakas. Tanggalin mo ang kasalanan at kahit hindi nga kasalanan. Pero kung nakakabigat naman sa'yo ito para magtuloy-tuloy kang tumakbo sa karera na binigay sa'yo ng Diyos, ay kailangan mo ding tanggalin yan. Kaibigan, magtiyaga ka dahil ang ino-honor ng Diyos ay ang mga taong nag-o-honor din sa Kanya. Follow the faithful in surrendering the weight. Sabi nga ni E.M. Bounds, it is not great talents or great learning or great preachers that God needs, but men great in holiness. So, paano ba tayo makakawala sa kasalanan at maging matagumpay sa mga temptation? Una, follow the faithful in surrendering the weight. Tingin ka sa mga saksi noong una na nagtakwil sa kanilang balakid at mga kasalanan upang matupad nila ang pinapagawa ng Diyos sa kanila. Number 2, focus on Jesus. Hindi mo magagawa ang pagbibitaw sa mga balakid kung hindi ka magfo-focus sa Panginoong Hesus. Sabi sa Hebrews 3:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang sabi ay, ituon ang ating paningin sa Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin ay, ilalak natin yung ating paningin sa Kanya. Matapos nating tignan ang mga example na ginawa ng ating mga saksi, ay titignan naman natin ang pinaka-ultimate na example ng pananampalataya, paglilingkod, pagmamahal, at pagsasakripisyo. Ito ay ang Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin ay hindi mo titignan ang mga balakid at kasalanan. Aalisin mo ang paningin mo sa kanila. Yun ang ibig sabihin sa salitang Hebrew. Alisin mo ang tingin sa iba at pagmasdan mo ang Panginoong Hesus. Ang mga saksi ay mabuting example. Pero ang Panginoong Hesus ay higit pa sa mabuting example kasi siya ang source ng joy, kalakasan ng loob at gabay. Kaya sabi sa talata ay sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Kaibigan, maaring nadapa ka at feeling mo hindi mo kaya makabalik kasi ang nakikita mo ay ang mga problema at challenges. Pero fix your eyes on the Lord Jesus. Bakit? Kasi ayon sa talata, ay sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Ang ibig sabihin ay tatapusin niya kung ano man ang inumpisahan niya sa iyo. Walang creation na nilikha tapos iniwan na lang ng nakatiwangwang. May mga ginawang construction ng bahay sa aming village at nakita ko na may mga bahay na hindi tinapos gawin. Kinalawang ang mga bakal, nabulok ang mga pader, nalusaw ang pintura. Kaibigan, ang mga tao ay maaaring magsimula ng isang bagay pero maaaring hindi nila ito matapos. Pero ang Diyos, kukumpletohin niya ang anumang sinimulan niya sa iyo. Sabi sa Philippians 1:6, lubos akong nakakatiyak sa bagay na ito, na siya na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Kaibigan, hindi ka pwedeng maging hilaw. Hindi ka pwedeng kalawangin at mabulok na lang kasi inumpisahan ka niya pero hindi tinapos. No, hindi ganun ang Diyos. Tatapusin at kukompletohin ka niya. Simula nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, nilinis ka,
pinatawad sa kasalanan, pero hindi siya hihinto doon. Babaguhin niya ang mga bagay na hindi kalarawan ng Panginoong Hesus sa iyo. From selfishness to selflessness. From pride to humility. From anger to patience. From worldly pleasures to kingdom priorities. From chasing success to seeking God's will. From pleasing people to pleasing God. From fear and worry to faith and trust in God. From negative thinking to renewed mind in Christ. From hopelessness to confidence in God's promises. From complaining to gratitude. From harsh words to words that encourage. From gossip to truth and love. From sinful habits to holy living. From being lukewarm to being on fire for God. From living for self to serving others. From doubting to trusting fully. From spiritual immaturity to growing deeper in God. From weak devotion to strong prayer life. Now, hindi ibig sabihin nito na, okay Lord, sige, babaguhin mo naman pala ako aantayin ko na lang yon. Isang araw pagising ko, nako, nagbago na ako. Hindi kaibigan, anong gagawin natin? Ayon sa talata, makipag-cooperate tayo. Susunod tayo. Ayon sa verse 1 kanina, sabi, tanggalin natin ang anumang balakid. May gagawin tayo. Tatanggalin natin yung kasalanang kumakapit sa atin at mga balakid. Huwag mo hayaan na alipinin ka ng mga bagay na ito. Pangalawa sa verse 2, ang sabi ay ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Magfo-focus tayo sa Kanya. Ang ibig sabihin, ituloy natin ang ating paghanap at pagkilala sa Kanya. Palaguin natin yung ating sarili sa Kanyang salita. Magpakaligaya ka sa Kanyang presensya habang mas nakikilala mo siya, mas nagiging kalarawan ka niya. Habang mas nagiging intimate ka sa Kanya, mas kamumuhian mo ang kasalanan. Kaibigan, tandaan mo ito. Tayo ay pinagpaging banal na noong tayo ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus. Ang tingin sa atin ng Diyos ay righteous na dahil pinatawad ng ating mga kasalanan. At ang nakikita niya sa atin ay ang righteousness ng Panginoong Hesus. Pero gusto niyang isabuhay natin ang ating pagiging righteous. Ito yung tinatawag na practical holiness. Ito ay pagbabago sa atin ng Diyos na maging kalarawan ng Panginoong Hesus. Ang holiness ay patungkol sa maturity at spiritual growth. Ang holiness ay hindi patungkol sa rules and regulation. Bawal yan, bawal ito, sundin mo yan, sundin mo ito. Bakit? Kasi the more na lumalago ang pagmamahal mo sa Panginoong Hesus, ay halos hindi mo na kakailanganin ang mga listahan ng bawal. Kasi ayaw mo na gumawa ng mga bagay na hindi mapiplease ang Diyos o hindi niya ikakalugod. At dahil mahal mo ang Diyos bilang tatay mo sa langit, ay ayaw mo gumawa ng mga bagay na hindi niya ikakatuwa. Wow! Ang ibig sabihin pala, ang holiness ay nag-e-express ng pagmamahal o love. Ito'y galing sa loob, palabas. Ito ay galing sa puso pala na nagmamahal sa Panginoong Hesus. Kung gusto mo magtagumpay sa kasalanan at mga bagay na humihila sa iyo, palayo sa Diyos, ay kailangan mong lumago sa relasyon mo sa Diyos. Paano mo ito gagawin? Babasahin mo yung kanyang salita sa lens ng pagmamahal niya sa iyo. Uunawain mo ang salita ng Diyos base sa karakter niya at base sa pagpapatawad niya sa lahat ng kasalanan mo, past, present, at future. Hindi mo babasahin ang Bible sa lens ng condemnation at guilt. Ay, nagawa ko na naman itong kasalanan na ito. Hindi ito gusto ng Diyos. Wala na talaga akong pag-asa. Galit sa akin ng Diyos. Kaibigan, kung ganyan mo binabasa ang Bible, hindi ka lalago sa pagmamahal mo sa Diyos. Sa halip, tignan mo ang katotohanan na gracious ang Diyos. Lord, nadapa po ako sa kasalanan na ito. Nasira ko po ang aking testimony. Nasira ko po ang relasyon ko sa aking asawa o kaibigan. Pero Lord, salamat dahil binayaran mo na pati itong kasalanan na ito. Salamat po, napakabuti niyo po sa akin. Salamat sa pagmamahal niyo. At dahil sa pagmamahal mo sa akin, ay mamahalin din kita sa pamamagitan ng pagkamuhi ko sa kasalanan na ito. Kaibigan,
Hanggat hindi mas mataas ang pagmamahal mo sa Diyos sa kahit anong bagay, ay hindi ka makakawala sa kasalanan na yan. Ang pagmamahal mo sa Diyos ang magbabago kung paano ka mag-isip, kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-react sa mga bagay-bagay, at kung paano ka magplano. Kung mahal mo ang Diyos, babaguhin nito ang iyong priority. Babaguhin nito kung paano ka magtrabaho, magnegosyo. Babaguhin nito kung paano ka mag-worship at makitungo sa ibang tao. Kaya kaibigan, focus on Jesus. Kung siya ang inuuna mo, siya ang mas importante kaysa sa anumang bagay, ay tutulungan ka niya sa pamamagitan ng banal na spirito na nananahan sa iyo. I-empower ka niya na makasunod sa kanyang kalooban. Habang lumalapit ka sa kanya, mas lalo niyang gustong-gusto na hulmahin ang iyong character at palaguin ka. Sabi ni A.W. Tozer, "The victorious Christian neither exalts nor downgrades himself. His interests have shifted from self to Christ." Kaibigan, willing ka bang ang Panginoong Hesus na ang mabuhay sa iyo at ang sarili mo ay patay na? Kaibigan, focus on Jesus. Alam mo, na-realize ko sobrang malayo ang mararating mo sa iyong lakaring espiritual kung manggagaling ang lahat ng ginagawa mo sa isang pusong nagmamahal. Kaysa pinupwersa mo ang isang tao na gawin ang listahan ng mga bawal gawin. Ang Kristyanismo ay hindi patungkol sa listahan ng iiwasan, kundi ito ay patungkol sa listahan ng mga gagawin mo na kalooban ng Diyos dahil minamahal mo siya. Kagaya nung kinukwento ko sa inyo kanina, no, nagkasundo kami ng aming D-group na magbahagi ng aming conversation time kay Lord. Ginawa namin itong simple lang, 3 bagay lang yung aming ibabahagi. Una, yung verse. And then pangalawa, isusulat namin kung ano yung aming pagkaintindi. And then pangatlo, isusulat namin kung ano ang aming gagawin. Ito ay personal application na gagawin namin base sa kung ano ang sinabi ng Diyos mula sa aming pakikipag-usap sa Kanya. Ginagawa namin ito upang aming pagmamahal sa Diyos ay lumago, makapagpalakasan kami, maging accountable sa bawat isa, at lumago ang relasyon namin sa isa't isa. Sobrang nabibless ako dahil buhay na buhay ang pakikipag-usap nila sa Diyos. Yung isa may karamdaman ng anak, pero sumunod pa din sa Diyos at nagtiwala. Tapos pinakita ng Diyos na siya ay tapat at pinagaling ang kanyang anak. Yung isa nagka-problema sa kanyang pinagkakakitaan, pero sa halip na gumawa ng hindi kalooban ng Diyos, ay nagtiwala siya dahil yun ang talata na sinabi sa kanya ng Diyos. At true enough, nag-provide ang Diyos sa kanya. Yung isa, hinihila ng temptation pero ang ganda ng talata na binasa niya. At ito ang kanyang sinunod. At by God's grace, ay napagtagumpayan niya yung kasalanan. Kaibigan, araw-araw itong nangyayari. At iba-iba ang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa bawat isa. At habang binabasa ko ito, ay hindi ko maiwasan na sabihin sa Diyos na, "Lord, salamat dahil sinasanay mo kami na kausapin ka namin at maging malapit ang aming relasyon sa iyo. Salamat din dahil kung araw-araw ang gagawin namin pagsunod sa sinasabi mo sa amin, ay magbabago kami." At ito ang vision na binigay sa akin ng Diyos, na sa halip na magbabad tayo sa social media para makita ang ginagawa ng ibang tao, naku, gumawa na lang tayo ng social media na ang ating binabahagi ay ang ating conversation time sa Diyos. Di bali nang ito yung ini-scroll at binabasa natin kaysa sa mga bagay na walang eternal value. Ibigan, ano yung pumipigil sa'yo para makapag-focus ka sa Panginoong Hesus? Kung meron mang mas mahalaga sa'yo na humahad lang para magkaroon ka ng meaningful conversation sa Diyos, ay tanggalin mo ito at magsimula kang i-prioritize ang Diyos. Kahit ministry pa yan, ay mas pahalagahan mo ang Panginoong Hesus. Sabi ni Henry Black KB, Jesus taught that your highest priority must be your relationship with Him. If anything detracts you from that relationship, that activity is not from God. God will not ask you to do something that hinders your relationship with Christ. So, paano ba tayo makakawala sa kasalanan at maging matagumpay sa mga temptation? Una, follow the faithful in surrendering the weight. Tingin ka sa mga saksi. Noong una,
At tingnan mo ang pagtsatsaga nila na bitawan ang mga balakid at kasalanan. Kahit mahirap na mahirap ang sitwasyon. Para saan? Para matupad nila ang pinapagawa ng Diyos sa kanila. Ganon din naman tayo na kailangan nating magdesisyon na tapusin ang karera na binigay sa atin ng Diyos. At number 2, focus on Jesus. Maraming tao nagsasabi na lalago sila kapag marami silang ministry, magtatagumpay sila sa kasalanan, pag nag-graduate sila sa iba't ibang pag-aaral sa Biblia. Napakaganda ng mga ito. Dapat nating gawin. Pero ang mga ito ay dapat na naguugat lamang sa pagmamahal natin sa Panginoong Yesus. Uunahin natin ang relasyon natin sa Panginoong Yesus. Pero paano lalago ang ating pagmamahal sa Kanya? Hindi natin aalisin ating tingin sa Kanya. Uunahin natin siyang kilalanin at palaguin ang ating pagmamahal sa Kanya. To the point na dahil sa pagmamahal mo sa Kanya, kamumuhian mo na ang kasalanan na umaalipin sa iyo. At habang tinatalikdan mo ang mga kasalanan na yan, ay kailangan mong maging matatag. Ito yung pangatlong point. Find strength in Christ. Ang kalakasan ay sa Panginoong Yesus mo hahanapin. Hebrews 12:3, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Ang sabi ay isipin natin kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan. Isipin natin ang sakit ng katawan at sakit ng kalooban habang dinadanas niya ang pagpapahirap sa kanya pero hindi siya nanlupaypay. Ito ang tanda ng isang totoong kalakasan na sa kabila ng hirap ay hindi ka susuko para sa mga taong minamahal mo. Alam mo, kaya aminin natin o hindi, gaya ko at gaya mo, meron tayong kahinaan. Tama ba? Ang iba ang kahinaan ay sa pagkain. Ang lahat ng nakikita mo sa lamesa o kaya nasa menu, gusto mo kainin. Ang iba ang kahinaan ay alcohol o drugs na kapag meron nag-aalok, hindi ka makatanggi. Ang iba ang kahinaan ay anger. Kahit sa konting bagay lang, magagalitin. Kapag meron kang hindi nagustuhan na sinabi ng iba, hindi mo mapigilan ang iyong sarili na gumanti ng masasakit na salita. Ang iba ang kahinaan ay paghawak ng pera. Hindi mo namamalayan kung saan napupunta ang iyong pera. Hindi ka nakakapag-ipon at sa kabaligtaran ay napupuno ka pa ng utang. Hindi mo mapigilan na hindi gamitin ang iyong credit card. May mga bagay ka na binibili na hindi mo naman pala kailangan. O kaya ang kahinaan mo ay babae o lalaki. O lust na nagdadala sa iyo para mangalunya sa puso. Kahit sa ating D-group at ministry, aminin natin o hindi, ang kahinaan ng ilan ay ang ating pride. Kung merong conflict ay hindi tayo makapagpakumbaba na mag-apologize sa taong na-offend natin. Sa halip na ipanalangin at patawarin natin ng bawat isa, naku, nagtatanim pa tayo ng sama ng loob. Mas importante sa atin na patunayan na tayo ang tama kaysa i-preserve ang loving relationship sa bawat isa. Sa halip na mag-submit sa leadership, ay may pagkakataon na sumasalungat tayo. Sa halip na maging masaya para sa accomplishment ng iba, naiinggit pa tayo. Sa halip na mabuting balita ng kaligtasan ang pinapakalat natin, naku, yung negatibong bagay sa ibang tao, naku, yun yung pinapakalat natin. Kapatid, pag-pray natin si ganito kasi ito yung ginagawa niya. Ibigan, kasama na ako dito, lahat tayo may weakness. Kaya nga sabi sa Mateo 26:41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kaibigan, kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano karami ang pera mo sa bangko, kahit gaano kataas ang pinag-aralan mo, kahit gaano katagal ka nang uma-attend sa church, kahit gaano karami ang na-accomplish mo sa church, ay meron ka pa ding kahinaan na kailangan mong harapin at baguhin. Ang sabi sa talata, ang laman ay mahina. Pero ang good news ay pwede mo itong pagtagumpayan. Hindi mo kailangan magpatalo sa iyong laman, pagkakamali, bad habits, o personality issues. May isang person na makakatulong sa iyo at ang person na yon ay ang Panginoong Yesus na siya nating kalakasan. Nakahanda siyang tumulong para mapagtagumpayan natin ang ating mga pagkakamali, bad habits, at personality issues. Pinagdaanan din niya
ang mga kahirapan na yan. Sabi ni Moses sa Exodus 15:2, ang Panginoon ang nagbibigay sa akin ng lakas at siya ang aking awit. Siya ang nagligtas sa akin, siya ang aking Diyos at pupurihin ko siya. Siya ang Diyos ng aking Ama at itataas ko siya. Wow! Itong kinanta ni Moses bilang pagpupuri sa Diyos. Pero kailan ito nangyari? Nangyari ito nung na-corner sila ng mga taga-Ehipto. Wala na silang matakbuhan. Dahil dagat na yung kaharap nila at sa kanilang paligid naman, mga sundalo ng Ehipto. Sa isip nila ay katapusan na nila. Pero sa ganitong pagkakataon, hinati ng Diyos ang dagat para makadaan sila sa tuyong lupa. At nung tumawid din ang mga taga-Ehipto para sila habulin, sinara ulit ng Diyos ang dagat. Kaya nalunod at namatay ang mga sundalo ng Ehipto. Pinakita ng Diyos sa kanila ang kanyang kapangyarihan bukod pa sa mga salot na pinadala niya sa Ehipto. At ngayon, kumanta si Moses, ang sabi niya, Lord, ikaw ang aming kalakasan. Kaibigan, sino ang kalakasan mo? Kanino ka tumatakbo kung nako-corner ka na? O gipit na ang sitwasyon? Dalangin ko na hanapin mo ang kalakasan mo sa Panginoong Hesus. Sabi ni David sa Diyos, 2 Samuel 22:33, kayo ang nagbibigay sa akin ng kalakasan at nagbabantay sa aking daraanan. May isang picture ng isang mama na pag tinignan mo ay aakalain mong isa siyang superhero. Dahil sobrang lakas niya, bumubuhat siya ng piano. Kaya lang, pag tinignan mo talaga ang buong picture, makikita mo na ang piano pala nakatali sa isang crane. Ito pala ang bumubuhat sa piano. Ang lakas pala para maiangat ang piano ay hindi galing sa lalaki sa ibaba, kundi sa crane na nasa itaas. Alam mo, ang picture na ito ay nagpapaalala sa atin kung paano kumikilos ang Diyos sa mga taong nagtitiwala at nagdedepende sa Kanya para sa kalakasan. Kapag tinignan natin ang ating sitwasyon, kapag tinignan natin ang mga bagay na nagiging dahilan para madapa tayo, pag tinignan natin ang ating mga paboritong kasalanan, ay hindi natin nakikita ang Panginoong Hesus. Pero siya ay kasama natin at handa siyang tumulong para mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Kung sa Kanya mo hihilingin ang kalakasan, kung hahakbang ka na may pagtitiwala sa Kanya, kung pipiliin mo na sumunod sa kalooban Niya, ay bibigyan ka Niya ng kalakasan. Alam mo, tingin din ng mga tao noon kay David, malakas. Kasi napagtagumpayan niya yung maraming labanan sa kanyang buhay. Natalo niya ang higanting si Goliath. Pero alam ni David na ang Diyos ang kumilos para mapatay si Goliath. Nakatakas siya kay Haring Saul at sa napakarami nitong mga sundalo, napapatay sana sa kanya. Parang napakagaling ni David, pero alam ni David na ang Diyos ang kalakasan niya. Sinakop ni David ang Jerusalem, nanalo siya sa Philistines, Ammonites at mga allies nito. Akala ng mga tao, malakas na malakas siya. Pero anong sabi ni David sa talata? Sabi niya sa Diyos, kayo ang nagbibigay sa akin ng kalakasan at nagbabantay sa aking daraanan. Ang ibig sabihin kung magdi-decide lang tayo na talikdan ng ating mga balakid at kasalanan, ay hindi ka hahayaan ng Diyos na gagawin mo ito na mag-isa. Sa halip, kung paano niya pinalakas si David, ay ganun din ang gagawin niya sa iyo. Kaibigan, ano yung mga kahinaan na gusto mong ipagkatiwala sa Panginoong Hesus? Napapagod ka na ba sa dami ng gawain sa paglilingkod? Kasi iniisip mo, di ka naman na-appreciate ni pastor o ng D-group leader mo. Minsan iniisip mo ba na parang walang plano ang Diyos sa'yo kasi ang sitwasyon mo hindi nagbabago. O kaya iniisip mo na wag na lang mag-attempt na magbahagi ng pananampalataya kasi baka husgahan ako ng ibang tao. May mga bagay na mas binibigyan mo ng time kaya wala kang time para sa Diyos. Kaibigan, kung nadapa ka man, ay huwag ka mawalan ng pag-asa. Ang Panginoong Hesus ang kalakasan mo. Sabi sa Psalm 73:26, manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. May mga pagkakataon noong bagong Christian pa lang ako, gustong-gusto ko sumunod sa Diyos. Kaya lang, nadadapa ako palagi sa adultery at panonood ng porn. Sabi ko, Lord, gusto ko pong sumunod pero hindi ko kaya. Alam mo, na-realize ko, nakatingin pala ako sa sarili ko. Akala ko, ang pagbabago ay nakasalalay sa lakas ng aking self-control.
Hanggang sa sinabi sa akin ng Panginoong Hesus na sa akin ka kasi tumingin at gawin mo ang pinapagawa ko sa iyo. Doon ka mag-focus at hindi mo mapagbibigyan ng iyong laman. Pinabasa niya sa akin yung Galatians 5:16. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na spirito para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Ano ang sabi? Paano daw natin hindi mapagbibigyan ang laman? Mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na spirito. Ang banal na spirito ay isa sa mga mahalagang regalo ng Diyos sa kanyang mga anak. Ibinigay ng Panginoong Hesus ang banal na spirito para tayo palakasin. So kaya nga ang tanong, paano tayo mamumuhay sa nais ng banal na spirito? Hahayaan mo na ang banal na spirito ang mag-control ng buhay mo. Kung anong direksyon niya, kung anong kalooban niya, ayun na susundin mo. Siya ang magpapaliwanag sa iyo ng katotohanan ng binabasa mo sa salita ng Diyos sa iyong conversation time. Worship, D-group at iba pa. Siya ang magsusupply sa iyo ng lahat ng kailangan mo para ka makapamuhay ng may kabanalan. Ang pamumuhay sa banal na spirito ay pag-surrender ng buong buo. Ang ibig sabihin sa buong maghapon mo, araw-araw, ay ang mga choices na pipiliin mo ay ang pagsunod sa inuudyok sa iyo ng banal na spirito. Halimbawa, pagkagising mo sa umaga, uunahin ko ba ang conversation time ko sa Diyos at hihingi ako sa Kanya ng kalakasan din na magawa kong kalooban niya sa maghapon? O magmamadali na ako? O kaya uunahin ko ang cellphone ko o ibang bagay? Tapos habang nagbe-breakfast ka, may sinasabi ang iyong asawa na naka-offend sa'yo. Pipiliin mo ba magpasensya at magmahal pa din sa Kanya? O aawayin mo na rin siya at magpapakita ka ng inis? Kung nagdadrive ka naman, napapasok, tapos may biglang nag-cut sa'yo sa daan, mamimili ka din. Papanatilihin ko ang kapayapaan at ipapaubaya ko ito sa Diyos o magagalit ako, magmumura o maghahanap ng away. Pagdating mo sa opisina, nakita mo yung mga kasamahan, petiks-petiks lang, ang aga-aga, nagchichismis lang. Iko-correct ko ba sila ng malumanay at may pagmamahal? O hindi ko na lang sila papakialaman? Kung matanggal sila sa trabaho, ay bahala sila, buhay nila yan. Tapos, inuutusan ka ng boss mo. Kaya lang, feeling mo, sobrang disrespectful at unreasonable. Mananatili ka bang kalmado at magpapakita ng respeto o ipapakita mo rin sa kanya na hindi ka pwedeng maliitin? Gaganti ka. Tapos habang nananghalian, yung mga kasama mo sa trabaho nagbubulungan at pinag-uusapan ng ibang tao. So mamimili ka ulit. Susunod ba ako sa banal na spirito o hindi? Hihikayatin mo ba silang pag-usapan ng mga bagay na mas makabuluhan at makakabuti sa iba? O makikisali ka rin sa chismis para hindi ka ma-out of place? Halimbawa, nag-meeting kayo tapos may nasabi ka na naka-offend sa ibang tao. Magpapakumbaba ka ba na humingi ng tawad at aminin ang nagawang mali? O mananahimik ka na lang? Kasi masakit sa iyong pride na humingi ng tawad. Tapos pag uwi mo naman sa bahay, pagod na pagod ka na. Kaya lang ang iyong mga anak ay humihingi ng attention mo. So may choice ka ngayon. Iingatan mo ba ang tono ng boses mo at magpapakita ka ng pagmamahal at magbibigay ka ng time sa kanila? O magiging bugnutin ka at hindi mo sila kakausapin? Tapos bago ka matulog, antok ka na. Magde-devotion pa ba kayo at mananalangin ng iyong mga anak ng sabay-sabay? O manonood ka na lang ng kung ano-ano sa phone mo hanggang sa makatulog ka na? Kaibigan, ang pagpili mo ng tama na inuudyok sa iyo ng banal na spirito, ay yun ang sinasabi sa talata na pamumuhay ayon sa nais ng banal na spirito. Ito ang magbibigay sa iyo ng power para hindi mo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Kaibigan, maaaring gusto mo na ding lumaya. Ang unang step ay isuko mo ang iyong buhay sa Panginoong Hesus. Walang kalayaan ka makakamit ng hiwalay sa Kanya. Ang sabi sa John 8:36, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Kaibigan, manampalataya ka sa Panginoong Hesus na Siya ang nagbayad ng iyong mga kasalanan sa krus. At pag ginawa mo ito, ay patatawarin niya ang lahat mong kasalanan at ibibigay niya sa iyo ang banal na spirito na gagabay sa iyo para sa iyong pagbabago. Kahit nasan ka, ay panalangin mo ito. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan.
Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat dahil sa lakas na bigay mo ay may kakayahan na akong tumanggi sa kasalanan. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Kung gusto mo naman mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na maggamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Hesus na gumawa ng disciple o alagad, ay mag-type ka lang ng lead sa comment section. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni R.C. Sproul, "We are secure not because we hold tightly to Jesus, but because He holds tightly to us." Ibigan, maaring nadadapa ka sa iyong lakaring Kristiyano, pero tandaan mo, nahawak ka ng Panginoong Hesus at hindi ka niya bibitawan. Kung hindi ka niya sinusukuan, ay simulan mo namang itakwil ang iyong mga balakid at kasalanan. Paano? Una, follow the faithful in surrendering the weight. Tingnan mo ang halimbawa na pinakita ng mga taong saksi kung paano sila sumunod sa direksyon ng Diyos kahit mahirap pa ang sitwasyon. Number 2, focus on Jesus. Huwag ka tumingin sa sitwasyon mo, kundi tuloy-tuloy mo hanapin at kilalanin ng Panginoong Hesus. Palaguin mo ang pagmamahal mo sa Kanya. At pangatlo, find strength in Christ. Sa Panginoong Hesus mo hanapin ang kalakasan. Huwag sa trabaho, huwag sa ipon mo sa bangko, huwag sa insurance mo, huwag sa iyong asawa o koneksyon, kundi magpasakop ka sa banal na spirito na binigay sa iyo ng Panginoong Hesus. At pag ginagawa mo ito, ikaw ay makakalaya. God bless.